Halika sa aming bakuran. Pag-usapan natin ang kwentong gulay at kwento ng buhay mo. Alam mo ba na ang gulay sa paligid ay may kwentong katulad din ng buhay? Katulad ng kalabasang ito. Ito ay hindi ko itinanim. Galing ito sa basurahan na mga lupa, basura, iba't ibang mga dumi. Napasama na ang mga basurang galing sa aming restaurant at sa aming kusina na mga buto ng iba't ibang mga gulay katulad ng kalabasa. At ito po ay lumaki ng ganito mula sa gitna ng halaman. Pansinin po ninyo, ito po yung kanyang puno. Ayan. Nasa gitna po siya ng halamang ahas-ahas kung tawagin sa amin. Parang sawang halaman. Yan po ang kanyang puno. Ayan. Hindi ko talaga ito itinanim pero hinayaan kong lumaki ng lumaki. At ito na nga po. Siya ay napakalaki na, nagbibigay na ng ulam namin. Marami na kaming talbos na naulam dito at pati ang kanyang bulaklak. At ang kanyang bunga ay nagsisimula na rin po. At pansin po ninyo, yung laki niya ay ganun na lamang. Ganyan din sa buhay ng tao. May mga taong hindi mo alam kung saan ka nanggaling. Hindi mo alam bakit ang gulo ng simula mo. Pero bandang huli, ikaw pala ay isang mayabong at maunlad na tao. Yung pinagdaanan mo pala, katulad nito, siya'y nag-survive mula sa gitna ng halaman. Kung sa atin ay maraming pagsubok ang katumbas noon. Pero naging may lago siya at sigurado naging mabunga. Pwede ring katulad ka ng upong ito. Mapalad ang upong ito sapagkat maganda ang kanyang simula. Binili ko sa store ang kanyang punla, ang kanyang buto. At ito ay alam kong inalagaan sapagkat ito po'y hybrid. At pagkatapos aking ipinunla sa magandang punlaan, aking itinanim sa paso at ito'y alagang-alaga sa dilig. Maganda ang kanyang lupa at ang ganda ng kanyang paglaki. Swerte ka kapag ganito ang iyong pinagsimulan. Pero pansinin po ninyo, mula sa kalabasang aking ipinakita kanina, parihas na sila na maganda ang simula or maganda ang kinahinatnan. Iba't iba ang ating pinagmulan, iba't iba ang ating kasaysayan, pero pwedeng maging mayabong katulad ng upo at kalabasang ito. Pwede ka ring maging katulad ng sitaw. Ang sitaw na ito ay mga nag-survive mula sa mga insekto na kumain sa kanila. Marami ang namatay, pero marami ang nag-survive. Katulad din sa atin, dito sa Pilipinas, ang daming mga bagyo. Katulad ng bagyong Yolanda, marami nun namatay. Pero marami nag-survive at sila ngayon ay yumayabong at nagiging maganda ang buhay. Katulad ng sitaw na ito, namumulaklak na siya. Mayroon na siyang magandang kapalaran mula sa kanyang kasamahan na hindi nakasurvive. Siya ay nag-survive. Ganyan din sa buhay ng tao. Sa bawat pamilya, mayroong nawawala, mayroong hindi nakakasurvive. Pero tayong mga nakakasurvive, ipagpatuloy natin, lumago tayo katulad ng sitaw na ito. Hindi nagpatuloy na lumaban ang mga sitaw na ito. Sa gitna ng mga okrang ito, sila ay gumaganda ang mga dahon at alam kong mamumunga ito. Or pwede ka ring katulad ng mga okrang ito. Ang kasamahan nito mula sa isang pamilya, nung una ang ating mga tanim na okra ay sinipasipa lahat ng manok. Hindi nakasurvive ang kasamahan nilang nauna. Pero hindi tayo tumigil. Nagtanim ulit tayo. At ito na nga po, ang lalaki ng mga puno ng mga okrang ito. At ang gaganda rin ng kanilang magiging bunga sapagkat malalaki ang kanilang mga dahon at malalaki rin ang kanilang mga puno at mataba ang kanilang pinagtamnan.
Ganyan po sa buhay ng tao. Piliin nating maging maganda ang pundasyon natin. Bagaman may mga unang mga pagsubok na hindi mapaglabanan at tila bang mamamatay na ang iyong pangarap. Pero huwag kang susuko. Laban lang. Sapagkat sa buhay ng tao, hanggat may buhay, mayroong pag. Pwede ka ring maging katulad ng mga talong na ito. Itong mga talong na ito ay itinanim sa isang batuhan. Batuhan na ginawang mataba sapagkat bago natin itinanim ang mga talong na ito, sa lugar na ito ay pinaltan natin ng mga balat ng saging, mga basurang galing sa restaurant at mga dayami, ipa, at ito na nga po ang kinalabasan. Lumalaki na ang mga talong na ito sapagkat kahit maraming mga bato, maraming mga balakid sa kanilang paglaki dapat, hindi ito naging hadlang. Minsan marami tayong rason sa buhay. Sasabihin natin ay hindi ako makapagtanim sa aming bakuran sapagkat puro bato ang aming bakuran. Pero alam ba ninyo, yung bato na iyon ay pwede mong ipunin katulad din nito. Inipon natin ang mga bato, mga hollow blocks at iba pa. At ginawa natin kanilang harang. At ngayon, ang mga talong na ito ay lumalaki na po sa gilid ng ating kalamansi. Or pwede ka ring maging kalamansi. Ang kalamansing ito ay ilang taon na rin pong pinapakinabangan. Sa buhay ng tao, marami tayong pakinabang. At ngayon nga po ang kalamansing ito, hindi na lamang bunga ang ating inaasahan sapagkat minarkot na rin po natin. At pwedeng ang markot na ito sa loob ng 45 days ay maililipat na natin at magkakaroon ng anak. Hindi na lamang bunga ang pinapakinabangan, bagkus ang kanyang mga anak. Ikaw din, pwedeng sa tingin mo sa una ay hindi ka pa namumunga, pero katulad ng kalamansing ito, habang tumatagal, dumadami ang kanyang bunga. At habang siya ay namumunga, pwede nating paramihin ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng marketing. At itong market na ito ay dadami at dadami. O pwede ka ring maging katulad ng mga pipinong ito. Ang mga pipining ito ay naitanim doon sa ilalim ng Barugante Restaurant. Subalit, dahil hindi na sila lumalaki at nababansot, pinag-isipan nating ilipat at ginawa na nga po. Inilipat natin dito sa naarawan. Nung una ay parang sila'y mamamatay sapagkat nagkalantaan. Nalanta po silang lahat. Pero pagkatapos ng 4 na araw, sila ay tumubo at naging green. At ngayon po after 2 weeks, ito na po ang result. Sila po'y namumulaklak na. Ganyan din po sa buhay ng tao. Minsan mali ang lugar na ating kinapipwestuhan. Mali ang ating tinitirhan. Hindi tayo akma doon. Subalit, kinakailangan nating lumipat ng ating tinitirhan. Maaring may tutulong din sa atin upang makalipat. At samantalahin natin upang kapag tayo nakalipat, sikapin natin yung ating lugar na nilipatan ay mamunga tayo na katulad ng pipinong ito. Opo, kung saan ka man ngayon at sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat sa lugar na yan, pansinin mo rin ang malunggay na ito. Mula pa sa ibang lugar, pinutol sa kanyang puno at nailipat na nga rin po. Pero sa kanyang paglipat ay naging kapakipakinabang siya dito sapagkat matatalbusan at makukuhanan po ng dahon na yan. Or pwede ka rin maging katulad ng kalabasang ito. Kulukulubot ang dahon. Maraming pinagdaanan ang kalabasang ito. Pero alam ko, sa tamang panahon, ito ay mamumunga. Ang mga saluyot na ito ay pwede ring kahalintulad ng buhay ng ibang tao. Hindi sila itinanim, bagkus sila'y kusang nalaglag sa puno ng kanilang pinagmulan, sa kanilang ina. Sila'y nalaglag sa lupa ng mga basurahan. Inipon ko ang lupang ito. Nagtanim ako ng petchay dito. Nagtanim din ako ng kalabasa. Subalit sila'y sumabay na lumaki.
At ngayon nga po, sila'y malalaki na. Hindi lamang isa, marami. At yung mga itinanim nating petchay ay nadaig na nila. Mas lumaki na sila. Ganyan din sa buhay ng tao. Minsan, yung mga inaalagaan ng mabuti at sobrang minamahal at na-spoiled na, sila yung mga nababanso. Yung hindi masyadong minahal, hindi alam kung paano lumaki, sila'y sumabay lamang, sila'y naging kapakipakinabang. At itong mga saluyot na ito'y kapag inulam natin ay tunay na masustansya at magbibigay ng kalusugan sa mga taong mag-uulam nito. At kapag tinalbusan po natin ito, ang talbos nito, ang mga dahon nito ay mauulam at yung puno niya ay patuloy na sasanga at yayabong at maraming pakinabang. Ganyan din po sa buhay natin. Maaring sa tingin natin ay kapag tinalbusan tayo, nagdaan tayo sa pagsubok, akala natin katapusan na natin. Pero hindi po pala. Mayroong purpose upang tayo'y lalong yumabong. O pwede ring maging katulad ka ng gulay na ito. Ang ganda ng tubo, ang ganda ng simula. Inalaga ang mabuti. Itinanim ko po ito. Binili ko sa online ang kanyang binig. At ngayon nga po, mula sa aking pagkapunla ay nilipat ko na po dito. Kaya nga po sila ay 6 dahil 6 din na buto yan. At alam ko, dahil ito'y naalaga ang mabuti, magiging maganda ang result at mabunga ang mga halamang ito. Ikaw din, pumili ka ng mga bagay o taong aalagaan mo. Palakihin mo ng mabuti at tiyak magbibigay ito ng magandang ani o result sa iyo. Or pwede rin katulad ka ng kamatis. Ang kamatis ay isa sa matagal tumubo. Ipupunla mo at pagkatapos ilang araw pa yan bago tumubo. At ilang linggo pa rin bago pwedeng i-transplant. Pero ang kamatis na ito ay napakasarap. Pampasarap din ng ating ulam. At itong mga kamatis na ito ay tunay na kapakipakinabang. Ikaw din, maaring sa una, parang ang tagal ng paglago. Ang tagal tumubo. Pero sa bandang dulo, ikaw pala ay kapakipakinabang. O baka naman, katulad ka ng patulang ito. Tinanggalan ko ng dahon sapagkat naninilaw na ang ilalim nito. At ngayon, ang patulang ito ay naulaman na po. Nakuhanan na po ng isang bunga. At mayroon pa pong mga kasunod na mga bunga. Katulad niyan, tayo po ay kailangang putulan ng ating mga masasamang ugali o masasamang karanasan or pangit na karanasan. Pero sa paglipas ng panahon, tayo'y mamumunga katulad ng patulang ito. Pwede rin katulad ka ng giant colitis na ito. Ang giant colitis na ito ay mula din sa mga dati nating nakatanim na colitis at hindi po natin ito itinanim bagkus kusang tumubo at ngayon ay napakalaki. Ganyan na ganyan sa buhay ng tao. May mga taong parang pinabayaan pero dahil sila'y magpupursiging lumaki katulad ng colitis na ito, maraming beses na po natin nakuhanan ng ulam ito at ngayon may pwede na ulit dahon na pwedeng ulamin sa colitis na ito. Or pwede ka rin katulad ng mga kamuting ito. Ang kamuting ito ay galing sa pinagtalbusan. Binili nating talbos sa palengke at itinanim ang bandang puno at ito ngayon napapakinabangan. Ikaw, maaring tinalbusan ka na, pinakinabangan ka na, inulam ka na ng ibang tao at parang wala ka ng pag-asa sapagkat dinikdik ka na. Pero may natira yung puno niya. Hanggat buhay ka pa, may natitira pang lakas sa buhay mo. Magpatanim ka katulad ng kamuting ito. Itinanim siya at siya'y tumubo. Yung natitirang pag-asa sa buhay mo, itanim mo at tiyak kahit walang-wala ka na ngayon. Lubog na lubog ka na sa utang, may sakit ka, parang mauupod ka na. Pagka itinanim ka, lalago kang katulad ng mga kamuting ito at sila ngayon ay sobrang kapakipakinabang. Maraming beses na itong naulaman. Or pwede rin katulad ka ng gabi. Ang gabing ito ay ang lalaki ng dahon sa ngayon sapagkat patuloy na naalagaan. Pero alam ba ninyo ang pinagmulan nito? Ito rin ay galing sa tira
ng ating itinanim at binili natin sa ibang lugar at pinanluto sa Barugante Restaurant. Pero dahil mahilig tayong magtanim, ay itinanim natin dito at sila ay tumubo. Ganyan din sa iyo, kapatid, kasabwat. Maaring sa una ay parang walang kwenta ang iyong ginagawa. Walang kadahi-dahilan at parang walang silbi. Pero magtanim ka lang ng magtanim, sapagkat sa tamang panahon, mayroon kang aanihing katulad ng mga gabing ito. Maligat ang gabing ito, ang lalaki ng dahon at tiyak malusog ang kakain nito sapagkat ito'y punong-puno ng beta-carotene at iba pang mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pwede ring katulad ka ng pipinong ito. Kauna-unahang bunga ng ating mga pipinong itinanim. Marahil ikaw ay panganay, ikaw ay kauna-unahan, subalit ano ang iyong ginagawa? Katulad ka pa ng pipinong itong patuloy na lumalaki at sa tamang panahon, ito ay makakain at papakinabangan. Ikaw din, maging kapakipakinabang nawa ang iyong buhay. Nawa ang kwentong gulay na ito ay kinapulutan mo ng aral, at kung nagustuhan mo ang video ito, pwede po bang maka-request, paki-share and like na rin po ang channel na ito. Maraming salamat po. Salamat po sa mga subscriber at sa mga hindi pa po nakasubscribe. Naway suportahan nyo ang channel na ito. Marami po tayong inspirational videos na itatampok sa channel na ito, sapagkat ako'y naniniwala ang purpose ng buhay natin ay upang mag-inspire ng ibang tao kapag tayo inspirado na, sapagkat hindi tayo magiging inspirado kung hindi tayo mag-i-inspire din ng iba. Maraming salamat po. Bye-bye.